pananalangin, paghingi ng gabay sa Kanya, sa Kanyang mga banal na salita. Samahan ninyo ako mga kapatid sa pananalangin. Praise God, Hallelujah Lord God, Hallelujah. O dakilang Ama na nangungusap sa amin, simula pa lamang ng gawain, O Ama, yung aming nadarama ang iyong presensya, aming nadarama at na hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinababayaan hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tunay na ipinagkakalob mo ang mga nararapat naming pagkain na spiritual sa araw-araw. At gayon din po ang mga natural food. Tunay na hindi mo kami pinagkukulang na ang bawat dalangin namin sa iyo na ibalik mo ng maraming beses at siksik-liglig at umaapaw, ito ay lagi naming namamalas, O Ama. Higit mong ipakita sa amin ang mga hidden things. Huwag lamang yung itaas ng iceberg ang ipakita mo, kundi ang deep things ng ice dun sa kaila-ilaliman ng iceberg na yon ay makita namin ng buong buo, O Ama. Ganun po ang ipakita mo sa iyong mga banal na salita sa amin, O Panginoong Diyos, upang kami ay lalong lumago, lalong tumibay sa pananampalataya at sa paglilingkod sa iyo. Maraming nagbubuklat ng Biblia, O Ama, sa buong mundo, at tulad po ng araw na ito, lalo na dito sa Middle East, maraming fellowship, maraming gawain, maraming sharing, maraming Bible study, O Ama. Ang sabi mo, ever learning but never come into the knowledge of the truth. O Ama, wag mong itulot sa amin na maganap ang mga bagay na yon, kundi kami ay nagpapakumbaba, humihingi kami ng kapahayagan sa iyo, sa iyong mga banal na salita. Even your deep things, O Ama, kaya mong ipahayag sa amin. Bigyan mo kami ng laging mapagpakumbabang puso, malilinis na puso na lumalapit sa iyo, O Ama, upang walang maging sagabal sa iyong pagkilos sa aming mga buhay. Ang sabi nga ng propetang ginamit mo, sa isang hindi mananampalataya o sa isang mali, wrong spirit, kahit 50 years mong turuan ay hindi ito makauunawa. Subalit, ang merong tamang espiritu, sa isang oras lang ay marami siyang malalaman, marami siyang matututuhan sa iyo. Ganun pong gawin mo, right spirit ang ibigay mo sa amin, O Ama, sa pag-aaral ng iyong mga banal na salita, upang lagi po kaming makakita ng mga bagay na dakila na iyong itinago sa mga pantas at matatalino. Salamat sa iyo, Ama, maging ang mga written, maging ang mga not written, ay ipinakikita mong maliwanag ngayon sa aming mga spiritual eyes, na tulad ng kay Gehazi. Nakita ni Gehazi nung dumalangin si Eliseo na buksan ang kanyang mga mata, at nakita ni Eliseo ang mga nakapalibot ng mga chariots of fire sa kanila, na tutulong sa kanilang mga pangangailangan at tutulong sa panganib na kinakaharap nila, O Ama. At nung hilingin ni Eliseo na sarhan ang kanilang mga mata ang mga Syrian army, Panginoong Diyos, napakarami nila, subalit ang lahat ng mga mata nila ay nasarhan at hindi nila makita si Eliseo at si Gehazi. O Ama, ganun po ang gawin mo sa mga sa mga unbelievers, sa mga hindi naniniwala. O Ama, sarhan mo po ang kanilang mga mata, O Panginoong Diyos, ng katulad ng dalangin ni Gehazi, at buksan mo ang mga mata ng merong mga merong katapatan na puso na naglilingkod sa iyo, O Panginoong Diyos. Salamat sa iyo, Ama. Bakuran mo ang buong lugar na ito na walang makalalapit na masama, walang makalalapit na unbeliever, O Ama, upang kami malayang makapagpuri, makapagsamba sa iyo, O Panginoong Diyos. Sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, wala po kaming maibalik, O Ama, kundi ang lubos kang purihin. Ibalik sa iyong pinakamataas na papuri ang lahat ng karangalan, kalwalhatian at kadakilaan, O Ama. Salamat po, O Diyos, itong aming mga samo at dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Praise God. Buksan natin ang ating mga Biblia, mga kapatid, sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 to 6. Kung nakita na ninyo
samahan ninyo ako sa pananalangin, ay sa pagbasa. Ang sabi ng verse 1, moreover, brethren, si Paul ang sumulat nito sa mga taga-Korinto. Moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant how that all our fathers were under the cloud and all passed through the sea. So verse 2, and were all baptized unto Moses in the cloud and in the sea. So verse 3, and did all eat the same spiritual meat. Sabi niya, and did all eat the same spiritual meat. So verse 4, and did all drink the same spiritual drink. For they drank of that spiritual rock that followed them. And that rock was, sabi niya, was Christ. So verse 5, but with many of them God was not well pleased, for they were overthrown in the wilderness. Verse 6, last verse, now these things were our examples to the intent, sabi niya, we should not lust after evil things as they also lusted. Sabi niya, pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita, siya ang magdadagdag ng lahat ng ito. Pwede na tayo magsiupo, mga kapatid. So praise God. Bago tayo magpatuloy, ibig ko lang mauna ang salita ng Diyos, ang paglapit sa Kanya. Kaya inuna ko yung seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. At ibig kong isunod sa pagkatapos ng pananalangin at pagbasa ay ang pag-welcome sa ating mga kapatid na galing sa bakasyon, kay Brother Philip at kay Sister Malu na nakita ko sa labas. Welcome back, brothers and sisters. No? Na iba yung kagalakan, iba yung katuwaan ang nadarama ng isang kapatid na nakatatanda sa tuwing makikita kayong lahat. Kung paano may damdamin si Paul, at tiyak ko sa sarili ko, may damdamin si Paul at kapareho ng damdamin ng propeta kung paano siya na ginagamit sa paghahayag ng kanyang salita. At nakikiisa ako sa mga damdamin na ito. Ano ang damdamin na ito? Ang sabi, sapagkat hindi ko ibig, mga kapatid, na di ninyo malaman na sabi niya, moreover, brethren, I would not that ye should be ignorant, na hindi ninyo malaman. So, ibig ni Paul, malaman ninyo yung nandoon sa kanya. Yung nandoon sa kanya, galing sa Diyos. So, sa mga kapatid natin, meron dumating, merong magbabakasyon. Sabi ko, Panginoon, hanggang kailan kami daranas ng ganito? Merong natutulog na mga mahal sa buhay, may namamatay. No? May ipinapanganak. Kapag may ipinanganak, may katuwaan. Pag may binabawian ng buhay, may kalungkutan. No? Sa paghihiwalay sa mag-asawa, may kalungkutan. No? Hanggang kailan natin titiisin ang mga bagay na ganito? Isa lamang ang maaring solusyon. Agawin tayo ng Panginoon sa sitwasyon na ganito. Na makita tayo ng Panginoon na sa ganitong kalagayan na maiinit ang ating pananampalataya. So, pagpalain ng Diyos ang ating kapatid na mamaya ay uuwi naman siya. Ipag-pray natin na ang aabutan niya ay magiging mabungang pagbabahagi ng mga banal na salita sa kanyang mga mahal sa buhay. At gayon din si Brother June na nandoon na. No? Sabi ko nga, naranasan ko kasi ito for 15 years. No? Na magkalayo kami ni Sister Baby. Sabi ko, at pag umuwi kayo, ituon ninyong lahat ang mga attention, ang panahon ninyo sa inyong mga mahal sa buhay. Sa inyong pamilya muna. No? Tapos, sabi ko, laging ganun yung payo ko. No?
merong isang naging kapatid natin na misinterpret yung ibig kong sabihin. Kapag sinabi, yung ibig kong sabihin kasi doon na ito only nyo ang inyong mga pagbabakasyon sa inyong mga mahal sa buhay. Sabi niya, kaya nga, nung umuwi ako, Brad, pinagpapasyal ko sila sa mga peryahan. Sabi niya, ipinamili ko sila sa mga malls. Sabi ko, tapos kaya lang, malas. Doon sa peryahan, nawala yung yung wallet. Sabi niya, nawala yung ATM, yung Visa card. Hindi kasi ganun yung ibig kong sabihin, kapatid. Sabi ko na, yung ibigay mo yung attention mo, yung panahon mo sa mahal mo sa buhay, ibig kong sabihin, sharean mo sila. Hindi yung uubusin mong oras doon sa labas na hindi mo sila kasama, ubusin mo sa pamilya mo. Pagkatapos ng bakasyon mo na 1 buwan at kalahati o 2 buwan, babalik ka, iiwan mo sila 10 buwan o 1 taon o 2 taon o mahigit 1 taon bago mo makikita. Tapos sasayangin mo yung oras mo doon sa ibang bagay. Hindi bale kung gawain ng Panginoon at kasama mo sila, pwede. No? So praise God, ganun ang mga iukol natin sa ating mga mahal sa buhay. No? Tandaan natin, wala tayong magiging katuwang, kundi binigay ng Diyos yung mga asawa natin maging katuwang sa buhay. Pagkatapos, kung iiwan natin sila pagka umuwi tayo, paano sila? No? Sa ganun ang payo ko sa inyong lahat, mga kapatid. Bilang kapatid ninyo, mayroong eksperyensya sa mga ganitong bagay. No? So, ang pamagat nito, ang sabi ni Paul, Brethren, I would not that ye should be ignorant. Mga kapatid, ayoko na hindi ninyo malaman. Maraming misteryo na sinasabi ni Paul. Tingnan ninyo kung bakit ganito ang purpose ng pangangaral ni Paul. Hindi lang niya minsan sinabi ito, mga kapatid. Nung dumating kasi si Paul sa mga mananampalataya, alam natin meron silang maraming spiritual gift Merong merong healing, merong marami, no? Merong prophecy, merong interpretation. So yung mga yun, nung nakikita nila ang mga gift na ito, nagalak sila. Natural naman, no? Kasi galing naman sa Diyos yung mga spiritual gift Sa kagalakan nila ngayon, nakaligtaan nila yung tagapagbigay ng gift. Kaya nung ini-introduce ni Paul, yung tagapagbigay ng gift, nahihirapan siya na ipaunawa yung nagbibigay ng gift. Ang nakikita nila, kapag ka nag-speaking in tongues sila, may Holy Spirit na sila. Pansinin ninyo, hanggang sa panahon na ito, ay nagaganap ito. Pag hindi ka nag-speaking in tongues, wala kang Holy Spirit. Na hanggang ngayong panahon na ito ay ipinapractice ng ibang mananampalataya. At hindi lang basta mananampalataya ang mga ito'y mga nagtatawag na sila ay born again. See? Pero pag tinawag mo, anong born again ka? Sa oneness ako. Na born again ngayon yung tao sa oneness, hindi ito kay Jesus, hindi doon sa, Kasi sabi ng Panginoon, He that born of the flesh is of the flesh. And he that is born of the Spirit, Spirit of God, is of the Spirit. So, kailangan ng tao, ma-born again siya in the Spirit of God. Hindi doon sa, born again kami sa Baptist. Kung ganun, doon sa Baptist ka, na born again, hindi doon sa Spirit of God. Ibig kong malaman ninyo ito ngayon, sabi ni Paul. Ayokong maging ignorant kayo. Na pwede kayong mga tuwira na, hindi naman iniaral sa amin Sasabihin ba natin yung ganon? Merong mga ibang talata na ibig kong basahin sa inyo, mga kapatid, na kung ibig nyo pakinggan o ibig nyo buksan, ang sabi dito sa Romans chapter 3 verse 10, ito yung mga hiwaga din. Sabi niya, chapter 10 verse 3, kung gusto nyo pakinggan o gusto nyo buksan ang mga Biblia nyo, ang sabi, for they, sabi niya, being ignorant of God's righteousness, ano ito? Sapagkat sa hindi nila pagkaalam ng katwiran ng Diyos, hindi nila alam yung righteousness of God, sabi niya,
For they, being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Ngayon, ang tao, kapag hawak ang maliit na bagay, nakalitaw ang maliit na bagay, tulad ng iceberg, ang iniisip ng tao, tama siya at righteous siya. No? Sinusunod naman yung nakalitaw. Ang sabi, hindi sila nakapag-submit, fully submitted ng sarili nila sa Diyos. So sabi ni Paul, dahil doon sa pagka-ignorant nila, doon sa hindi nila pagkaalam. So ang Diyos ay nagbibigay siya ng lubos na kaalaman ng lahat ng pagka-Diyos niya. Kaya nga, maging sa bato, makikita mo yung characteristic. Nakita ninyo yung exhortation. Realidad. Bakit? Ang Diyos kasi ay realidad. Hindi siya myth. No? Hindi siya kathang isip ang Diyos. See? Ang Diyos ay nasa kalikasan. Nakikita ng mga propeta ang Diyos sa kalikasan. Kaya si Job nagkaroon siya ng confidence sa sarili niya na mamatay man siya, kainin man ng uod ang laman na ito. I know, sabi niya, God will raise it up in the last days. Alam ni Job kasi nakita niya yung puno. Nakita niya yung Diyos sa kalikasan ng isang puno. Na kung ang puno ay mamatay man yung puno, meron siyang mga seeds na nabubuhay ulit. It's the same na puno. Di ba? So, ganun na ganun ang ibig sabihin ni Paul sa atin, ipakita. Marami siyang ibig na ipakita sa atin na gusto ko malaman ninyo ito. Sabi niya, ayokong maging ignorante kayo. Ayokong hindi ninyo malaman. O katulad ng sinabi niya uli sa Romans 11:25. Alam natin, ano? Ang sabi, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery. Ayoko hindi ninyo malaman itong misteryong ito, sabi ni Paul. Because it is a mystery. Tingnan ninyo yung desire sa puso ni Paul. At yung desire sa puso ni Paul, ibig kong ayokong hindi ninyo malaman. Sabi. At ang propeta, meron siyang pusong gano'n na ayaw niya na hindi ninyo malaman. Ibig ng propeta, malaman natin ang lahat. Para hindi manaig yung masama. Hindi manaig yung kamalian. Ang mangingibabaw, yung tama. No? Ang sabi niya, for I would not, brethren, that ye should be ignorant of this mystery, lest ye should be wise in your own conceit, sabi niya, that blindness in part is happened to Israel until the fullness of the Gentiles they come in. So this is a mystery. Pati yung body change ngayon, it is a mystery. Kasi hindi pa naganap eh. Parang hindi totoo. Now, look at the interpretation. Sa pagbasa, dito sa sinabi ngayon na body change, there are some interpretation that don't dovetail with the word. Di ba? Merong interpretasyon na babaguhin lang yung katawan na ito, pero ito rin. No, ang sabi ng prophet, sabi ng mga message, there is already, if this earthly tabernacle be dissolved, there is already one waiting for you. So ngayon, pagka ito'y natulog, nailibing sa lupa, ang katawan bang saan papunta yung kaluluwa at yung spirito ng isang tao? Naglilinger-linger lang sa hangin? Walang mapagpahingahan? Nasaan yung peace na ibinigay ng Diyos? So, God gave us eternal peace. If you are with God, Jesus Christ, He is the Prince of Peace. And the God the Father, He is the King of Peace. Isaiah 6:9. Di ba? At si Jesus Christ, He is the Prince of Peace. Hebrew
Book of Hebrews chapter 7. And if you are with Christ and to the Father, you have eternal peace. At kung ikaw ay merong eternal peace, no? Ipinaalam. Ayokong hindi nyo malaman ito, mga kapatid, sabi ni Paul. Na pagkatapos nito, hindi natapos yung buhay. Hindi pa. Yung mga righteous, yung mga pinili ng Diyos, no? Ito ngayon ang gagawin ng Diyos sa atin. Eh, mystery na naman ito. Sabi niya dito sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 13. Ayokong hindi nyo malaman ito, sabi ni Paul. Napakahalaga kasi ng mga... Kaya nga pinagsusulatan ni Paul ang mga churches. No? Sabi niya, 1 Thessalonians chapter 4, verse 13, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them which are asleep, that ye sorrow not, even as others which have no hope. Sabi niya, for if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. Sabi niya, for this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Ayaw ko hindi nyo malaman ito, sabi ni... So, yung mga binasa natin, yun ang purpose lahat ni Paul. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Then, we, yung nasa Diyos, ha? Tandaan natin, wala tayong itatapon na, hindi tayo mag-a-add, hindi tayo mag-aalis ng anumang kahit tuldok, kahit kudlit sa salita ng Diyos. Ang kailangan, maunawaan, magdadovetail, yung kabuuan ng iceberg sa ilalim at saka ng nasa itaas. Then we which are alive and remain, sabi niya, shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so shall we ever be with the Lord. Wherefore, comfort one another with these words. Mag-aliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Comfort one another, mag-aliwan tayo. Pagka sinasabi natin ang mga bagay na ito, ang sabi ni Paul, ayokong hindi ninyo malaman ito. Kaya pagka naintindihan mo, alam mo, confident ka sa sarili mo, dadating ang Panginoong Hesus, sasalubong ka sa Kanya. Mababody change ka. Kaya yung sinasabi niya na behold, I will show you a mystery. We shall not all sleep, but we shall all be changed. We shall all be changed. Hindi lahat ng tao, ha? Yung sinasabi ni Paul, yung sinulatan niya, yung saints. Lahat ng saints ngayon shall be changed. In a moment, sabi niya, in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump of the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible, sabi niya, shall have put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Walang pananagumpay ngayon ito sa atin, yung kamatayan na ito. Bakit hindi na lang magtatagumpay? Yung sting, na pag-aaralan natin yung sting na ito, no? Yung sting na ito, yung tibo kasi may lason may pamatay. Ginamit ito kay Jesus Christ na sa krus ng Kalbaryo.
So, yung sting ni Satan, no? Nagamit kay Jesus, wala na siyang sting para sa mga saints ngayon na mapatay niya yung saints. Kahit anong gawin ngayon ni Satan, no? Hindi niya makita yung nasa ilalim ng iceberg na ito. It is hidden. Yung nakikita lang ni Satan, yung nasa itaas lang. Yung nakalutang lang sa tubig. Yung nasa ilalim, hindi niya makita. No? So, ganun mga kapatid, ang payo ng ating kapatid na si St. Paul. Ngayon, kung makikita natin itong lahat, tingnan ninyo, samahan ninyo ko na bubuklat ng isa pa. Sabi niya, sa 2 Corinthians chapter 2 verse 11, tingnan ninyo kung bakit ganito ang ibig ni St. Paul para sa atin. At ganito yung sa kanya. Nandoon nung siya ay nangangaral. At naiintindihan niya. At ipinamumuhay niya ang mga ito. Tingnan ninyo mga kapatid. Babasahin natin sa Tagalog at saka sa English. No? Lest, sabi niya, Satan should get an advantage of us. For we are not ignorant of his devices. Hindi ka ignorante sa mga lalang niya, sa mga gawa niya. Sabi ng Tagalog, upang huwag kaming malamangan ni Satanas, sapagkat kami ay hindi hangal sa kanyang mga lalang. Ganon tayong ini-equip ni Paul at ng mga prophet para hindi makatake advantage si Satan na walang alam ito. Kayang-kaya ni Satanas ngayon ito. Walang alam eh. Sa mga lalang ni Satan, alam mo, kapag ka yung mali, nakita mo, huwag mong gagawin kasi lalang ni Satan yan. Lalang ni Satan yung mali. Hindi kanya kayang lamangan ngayon kasi alam mo yung kanyang mga gawa. Alam mo yung devices niya kung paano siya mandaya at dalhin sa may bulid yung tao sa mali at sa kasalanan. Kapag alam mo ngayon, revealed sa'yo ang mga salita ng Diyos, hindi makakapanaig si Satan. Amen. Lagi siyang matatalo. Anong gagawin ni Satan kung laging talo? Nung makaharap si Jesus, written word na ang usapan, hindi siya manalo. So anong ginawa niya? Umalis siya. Pag hindi siya mananalo sa atin, aalis yan. Pag hindi natin sinunod ang gusto ni Satan, sabi nga ng Biblia, resist the devil and the devil will flee. So ang kalaban dito ay, it's not the person, it's not the man, it's the devil. Amen. Kaya ang ating pakikipagbulo ay hindi sa laman, kundi sa Espiritu. And you cannot see the Spirit. You can only discern. But if you have the Word of God, it is sharper than any two-edged sword na nakapaghihiwalay ng kaluluwa at ng Espiritu. No? At ng utak at ng kasukasuan. At taho ng haka, ng puso ng isang tao. Because it is sharper. Paano sharper? You have the two-edged sword. You have the written and the not written. You have the revelation. And Satan hates revelation. Because he has seen his destruction. He hates Genesis because he was exposed in Genesis. Kaya sabi ng prophet, he hates this two books, sabi niya. The first and the last. He hates most these two books. Exposed siya sa Genesis. He was exposed. Pagdating sa Book of Revelation, nakita niya kung paano siya ikakast out sa lake of fire. Kaya galit na galit siya sa mga librong ito. I don't want you to be ignorant, sabi ni Paul. Ayokong hindi niyo malaman ito. So kung paano nagsalita ang Panginoong Hesus na ang sabi niya, nung kausap ang mga alagad, ang sabi ni Jesus ng mga alagad sa kanya, bakit mo sila pinagsasalitaan ng mga talinhaga? Si Jesus Christ mismo ang nagsalita na sa inyo, ibinigay ang makaalam ng mga hiwaga ng kaharian ng langit.
Sa kanila, meron silang mata, may mata ka. Makikita mo. But they cannot see, sabi niya. Meron silang tenga, hindi sila makakarinig. Bakit? Kumapal ang puso ng mga taong yan, sabi ni Jesus Christ. Sinarhan ni Jesus Christ sa kanila ang kaunawaan. Bakit? Dahil sa kanilang pagmamatigas ng puso, sabi niya. So ganito ang nangyayari sa unang panahon ng mga Pariseo, nung isulat ang mga ito, ng mga apostol, nangyari. They have witnessed these things at that time. No? And the history repeats itself. Hindi nagbabago, it's the same. But only the generations are different. Sila yung nabubuhay noon sa panahon na yun, tayo ngayon ang nabubuhay sa panahon na ito. You see the religions, how many religions in the world? You see the organizations, you see the anti-message believers na hindi magkakasundo-sundo. Sabi ng isa, naniniwala ako na ang lahat ng nasa anti-message, sabi niya, ay magkakaisa bago mag-rapture. Kung gano'n, hindi mo man pwedeng isipin na magra-rapture. Bakit? Hindi nagkakasundo eh. Nagkakagulo-gulo eh. Kung gano'n yung plano ng Diyos, mag-relax ka na muna. Pero hindi. Ang sabi ng ating kapatid na mensahero, anytime maaaring mangyari ang rapture. Maybe 50 years, maybe 20 years, maybe 5 years, maybe tomorrow, maybe tonight, maybe. Maaaring na yun. Sabi niya, so anytime kailangan, ready ka. So, yun ang payo ng ating kapatid na mensahero. Kapatid na apostol na si San Pablo. Ganon din ang sa prophet. No? Ayaw niyang maging ignorante tayo. Kaya anong ginawa ni Paul? Pinagsusulatan niya. Yung mga churches, sumulat siya sa mga taga-Rome, sumulat siya sa mga taga-Corinto, sumulat sa mga Thessalonica, sinulatan niya ng personal si Timoteo. Tingnan niyo mga kapatid, sumulat siya sa mga taga-Colosas, ipinapaliwanag ni Paul. Kaya lang sa pagpapaliwanag ni Paul, alam nyo, kung babasahin mo lang ng letra por letra, hindi mo makukuha. Kailangan makita mo yung doon sa presensya ng Diyos, na yung merong Diyos doon, na naglalalang. Merong God the Father. Babalik ka doon sa eternal mind ng Diyos. So, the book of Corinthians sometimes, or most of the times, tingnan ninyo, it correct the believer. No? Kaya, maging yung mga babae, nung makita ni Paul na hindi nararapat sa babae, sabi niya, na siya ay magkaroon ng maiksing buhok. Sabi niya, but if a woman have long hair, sabi niya, it is the glory to her, for her hair is given for her a covering. So yun ang sabi. But if any man seem to be contentious, sabi niya, we have no such custom, sabi niya, neither in the churches of God. Wala rin kami ugaling ganito sa iglesia ng Diyos. Kung mapakipagtunggali yung kung sino man, sabi niya. So ayaw ng Diyos yun. Ipinakita ng Diyos ngayon yung kung paano ang siyang babae ay kikilos at ang siyang lalaki. Mahalay siya isang lalaki. Ang sabi niya na mahaba yung buhok. Sa babae naman, mahalay yung glory lang ng babae, yung buhok niya. Gusto ng Diyos mahaba. Bakit sumulat si Paul ng ganito? Nakikita niya yung mga mananampalataya, no? Yung mga tao noong panahon na yun. Na, yung babae, parang lalaki yung buhok. Yung lalaki naman, parang babae yung buhok. No? So, sabi niya, hindi ganun. Kahit sa iglesia ng Diyos, walang ganun. Kung merong nakikipagtalo sa ganito, sabi niya, walang ganyan sa iglesia ng Diyos. So, meron siyang ipinaalam. Maraming ang ipinaalam niya
No? So, nababasa ngayon ng mga letrang ito, able ministers kami, sabi ni Paul. Hindi siya, ako ministro ako. Hindi ganun siguro yung pagsasalita ni Paul nung nagsasalita siya, o nung nangangaral siya. Who also, sabi niya, hath made us able ministers of the New Testament. Sabi niya, not of the letter, but of the Spirit. For the letter killeth, but the Spirit giveth life. So, ganun yung pananalita ni Paul. Ang kailangan, sabi niya, hindi dito lang sa letra kasi pag niletra mo ang Biblia, papatayin ka. Hindi pwedeng magkamali si Paul. So, kailangan, sabi niya, maunawaan ninyo ito, makita ng inyong mga spiritual na mga mata na titingin dito, sabi niya, yan ang magbibigay buhay sa inyo. So, the word that I speak unto you, sabi ni Jesus Christ, they are spirit and they are life. The word. Yung sinasabi ko sa inyo, ito yung spirit at buhay, sabi ni Jesus Christ. Hindi niya sinabing, the word that I speak unto you, they are letters. For the letter killeth, sabi ng Biblia. So, kinokorek tayo ni Paul. Ayokong hindi nyo malaman ito, sabi ni Paul sa atin. Dahil kung hindi natin malalaman ito, para lang tayong batinaw. No? Kaya ipinaalam pa ni Paul na, ang sabi niya, though I speak with the tongues of men and angels, kahit magsalita ako sabi niya, ng wika ng mga tao at ng mga anghel, datapot wala akong pag-ibig, ay ako'y naging tanso na tumutulog o batinaw na umaalingaw-ngaw. Kapag may pag-ibig ka sa isang tao, mahal mo ang isang kapatid mo, tapat ka! Tapat ka sa kanya. No? Kung yung Diyos, kung sa tao na kapatid natin, hindi tayo maging tapat, nagiging sinungaling tayo sa kapatid mo, paano ka hindi magsisinungaling sa Diyos? Hindi mo man nakikita yung Diyos. So ito ang pag-ibig na sinasabi ni Paul, ang Diyos kasi ay ang pag-ibig. O paano natin i-reconcile yung sinabi niya sa Matthew 5:44? Mahalin mo ang iyong kaaway. Paano mo mamahalin? Ayan ang mga pag-aaral, di ba? Paano natin mamahalin? Sabi niya, mahalin natin ang ating love your enemies. Sabi ng Biblia. Sino pa talagang enemy? The Lord God, the Lord Almighty, His adversary, His enemy, is Satan. When did God, mula nung itapon si Satanas sa langit, kailan niya minahal si Satan? He always cast him out. But he is his enemy. But there is written word. It's the Lord Jesus Christ who spoke about this. So sa ngayon, sabi niya sa atin, you pray for pagdating sa tao, pray for the soul. Sabi niya, that's your love. Ipanalangin mo ang kaluluwa ng isang tao na maligtas. Baka pagbuksan siya ng Diyos na makaunawa. That's the love. No? Kaya yung sinasabi sa Corinthians na pag-ibig, and though I have the gift of prophecy and understand all mysteries, naintindihan mo yung lahat ng mysteries? Tapos, and all knowledge, and though I have faith, I have all faith, hindi lang isang faith, all faith, so that I could remove mountains, and I have not charity, I am nothing. So yung charity, yung love na sinasabi niya, that's the love of God. Hindi yung peleo, hindi yung pag-ibig sa tao. No? Hindi yung kahit mali, ito-tolerate mo kasi mahal mo. No, hindi yun ang pag-ibig.
No? Yun ay Peleo love, hindi yun ang agapao love. So, tinuturuan tayo ni Paul ngayon sa mga bagay na ito upang malaman natin. Ayokong maging ignorante kayo. Sabi niya, may darating na pag-agaw, ignorante ka, hindi mo alam kung ano yung mga magiging pangyayari. Yung corruptible na ito na nasisira, ito rin. Mga kapatid, may pagbabago, babaguhin ito. Sabi ng Biblia. So ngayon, kung papansinin natin, yung churches, sabi niya, ng ating kapatid, it's the only church in all the New Testament that seemingly the leaders had such trouble. Nung dumating si Jesus Christ, yung mga churches, may mga trouble sila na hindi sila... Yung mga scribes, naniniwalang may pagkabuhay na maguli. Yung mga Sadducees, sabi nila, wala nang pagkabuhay na maguli. Noon pa lang, simpleng-simple lang, hindi na sila magkasundo. Gumawa sila ng sarili na lang grupo, yung mga eskriba. Gumawa ng sariling grupo, ang mga Sadduseo. Di ba? At dito sa Corinthians, kung babalikan natin chapter 1, meron na silang hindi pagkakasundo. Nananahan na sila sa tao. Ang sabi na yun ng 1 Corinthians, sabi niya, for it hath been declared unto me, sabi ni Paul, it hath been declared unto me of you, my brethren, by them which are of the house of Chloe, sabi niya, that there are contentions among you, that now this I say, that every one of you saith, I am of Paul, and I of Apollos, and I of Cephas, and I of Christ. Is Christ divided? Sabi ni Paul, was Paul crucified for you? Si Paul lang nangaral, ha? Ako bang na-crucify? Si Jesus Christ yung pinangangaral ni Paul. No? Or were you baptized in the name of Paul? I thank God, sabi niya, that I baptized none of you, but Crispus and Gaius. Sabi ni Paul, noon pa. Mga kapatid, makikita yung parang church na lang talaga ang hindi mahirap pagkasunduin. No? Yung mga churches na lang, yung mga churches ang mahirap ayusin. Bakit? Sabi ng Biblia, marami yung nag-akala na may alam. Kung sino yung nag-iisip na may alam, sabi ng Biblia, sila yung walang alam. So kung ang malalaman natin ay si Kristo, ang mga ipinapahayag ni Jesus Christ, tandaan natin ang pagpapahayag ni Jesus Christ. Mga kapatid, no, hindi tayo, ito'y aral, ito'y aral. Minsan meron tayong mababasa na nagkukulang yung understanding, no? So ang kailangan talaga ng isang tao, humbleness pagdating sa written and not written. So walang tama kundi yung sinulat na halimbawa ganito. Sabi ng Revelation chapter 10, and when the seven thunders uttered their voices, sabi niya, I was about to write, sabi ni John. And I heard a voice from heaven. So hindi sa lupa narinig yung boses. It is in heaven. That means it's God. And when I heard the voice from heaven saying unto me, seal up what the seven thunders hath uttered, and write them not. So, hindi ipinasulat. Ngayon, yung mga mystery ng seven thunders na ito, which are the seven seals, they are written. Nakasulat itong mga seven seals, pero yung hindi ipinasulat, yung kahulugan ng mga ito. Hindi nakasulat yung mga explanation nito.
So there is something not written. Kaya nga kailangan yung, but in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as yet declared to his servants, the prophet. So hindi nakasulat yung explanation. Tama yung Biblia. Pag sinabing nakasulat na yan, who is right? John or that man? Si John the Beloved ba ang tama na nagsulat ng Book of Revelation? O yung tao na nagsasabi na nakasulat yung mga standards na hindi ipinasulat? See? So I will believe John. No? Because it is written. If we are basing on the written word of God, it is not very difficult to understand that there are some not written, na hindi talaga ipinasulat ng Diyos for a purpose. So the purpose of it is for the bride, for the wife of the Lord Jesus Christ. See, that was the iceberg under. And it is a big thing. And that was the big thing in these present days. In the last days, yung ilalim ng iceberg na yan, that was the unwritten. That cannot be seen by who are, yung nasa itaas, yung nakakakita lang ng letters. They will never see it because they were forbidden by God to understand it. Sa inyo, ibinigay ang makaunawa. Ibinigay ang makakita. Sa kanila, they have the eyes, they cannot see. They have the brain, they have the mind. But they cannot understand it. Sabi niya, so yung mga ito, hindi ko isusulat sa tinta, sabi ng Diyos. I will never write it in ink. I will never write it in the stones. In a tablet of stones. Sabi niya, hindi ko isusulat sa Biblia, sa tinta, sa bato, kundi sa tapyas ng pusong laman ng tao. Doon nakasulat ngayon ito. Hindi magagalaw ngayon ni Satan ito sapagkat ito ay nakasulat sa pusong laman ng tao. Ayokong hindi nyo malaman ito, sabi ni Paul. Sabi ng ating kapatid, ayoko na maging ignorante kayo sa mga bagay na ito mukhang hindi totoo, pero totoo, sabi ni Paul. Hindi ka paniwala, pero totoo, sabi ni Paul. Maraming tao ang hindi naniwala kay Noah nung time niya kasi mahirap patunayan na uulan. Hindi kasi nakasulat na uulan. Pero uulan. Ito nakasulat na mababody change tayo. Hindi na dapat pagtalunan ito. Ayaw mo mabody change? Okay, hindi ka naman talaga entitled sa body change. Mabody change. No, mga kapatid. So, sabi niya, it's seemingly only the churches now. Yung hindi makaabot sa mga ganito. Meron silang trouble. This is the message. This is not mine. No? So, Paul, when he came, sabi niya, among them, one had a tongue. Merong awit. Sabi niya, yung isa, one had feeling of sensation. Feeling lang pala ng sensation yun. One had a prophecy. One had a revelation. Lando doon yung may revelation. Pero mayroong prophecy yung iba. Prophecy is not wrong. But he took only one part. May prophecy na ako eh. Aanin ko pa yan? Tama na ito. O, nag-speaking in tongue naman ako. Ibig mo sabihin, mali yung speaking in tongue? Ebidensya ng may Holy Spirit noon. Alam mo, na-discern ko, na-assessance ko, ito lang tama. Wrong sensation. Wrong feeling. Sabi ng ating kapatid. And Paul was troubled, sabi niya. Si Paul, nagugulumihanan si Paul, paano ko kaya tuturuan ito? Sabi niya,
Kaya, yung hindi nila pagkakapare-pareho ng paniniwala, paninindigan, paano ko kaya i-gather itong mga ito para minsan ko lang matuturuan ko sila sa mga ipinahayag ng Panginoong Hesus sa akin. So, nandun yung trouble kay Paul kung paano. Mahirap yung kalagayan niya. Para bang nung si Jonah, yung Nineveh ay masasama, sabi niya, mga ugali ng mga Nineveh. No? Kung pupunta akong mag-aaral doon, paano wala akong pakikinggan? So si Paul, ganun din yung, paano ko kaya aaralin itong mga ito? Paano kaya natin sila maaaralan, no? Maunawa. Kung laging nandoon sa puso, no? Pagka nangusap ang propeta, no? Nandoon yung, sabi ng Biblia, nung si Moses, sabi niya, nagsiinom na silang kasama, nagsikain, nang about isimuhan kay Moses dun sa mga spirit, and did all eat the same spiritual meat. Spiritual meat na natikman. No? Yung natikman, and were all baptized unto Moses in the clouds and in the sea. They were all, no? Lahat sila. Pagkatapos, and did all drink the same spiritual drink. Kasama ni Moses, nung ilabas yung mga Israel, for they drank of that spiritual rock that followed them. Pero kung sumusunod yung rock, kahit saan sila pumunta, nakakita ka ng bato na sunod ng sunod sa inyo. Pero meron tayong nararamdaman na bato. Sunod ng sunod. See your faith? See your faith, mga kapatid. Sabi niya, look at your faith, church. Upon this rock, I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So, this is the rock. The Lord Jesus Christ na sumusunod sa atin. Tinan niyo, paano ninyong maunawa ng mga bagay na ito kundi sumusunod yung rock sa inyo? The rock of revelation. Pati yung signs niya, and this sign shall follow to them who believe. Pati yung mga signs susunod sa inyo. Napakadakila ng layunin ng Diyos para sa atin. No? Huwag kayong maging kontento sa prophecy lang. Huwag kayong magkontento sa speaking in tongue lang. Huwag kayong magkontento na sa isang bagay. No? Huwag kayong magkontento na nabanggit yung love. Huwag kayong maging kontento sa isang sensation. Kailangan makita natin ang kabuuan ng plano ng Diyos. Paano kaya bubuo ng isang building yung isang arkitekto o yung civil engineer na kung wala naman siyang plano? Bubuo ka ng 24 stories building, wala kang plano? Hindi mo alam kung yung mga material, huhulaan mo yung mga material. Siguro mga 13 millimeter yung gamitin natin sa mga poste. Sa second floor kaya, pareho na rin, 13. Naku, umabot na hanggang sa itaas. Hindi na kaya na lang ibaba yung bigat nung biro mo, aabot ka ng 20 floor pagkatapos, yung pundasyon mo, yung mga pillars mo, 13 millimeter ka lang. Mga kapatid, patay ang lahat ng papasok dun sa building mo. Babagsak yung building. So, ang kailangan, malaman ang plano. Makita ang blueprint. Ang ibig sabihin lang blueprint. Makita mo kung ano ang ibig sabihin ng blueprint na ito. Merong hindi ipinasulat sa blueprint. Ang nakakaalam ngayon ng mga technique nito, yung engineer. Alam ng engineer. Marunong yung engineer eh. And yung pinaka-engineer nito is the Lord Jesus Christ. Ipakikita ko na sa inyo, ikaw yung arkitekto ko. Mga sikreto natin to. Meron kayong mga technique.
Kahit sa trabaho eh. Meron kang technical know-how. Kaya pagka alam mo na kung paano mo gagawin at hindi nila tinignan, paano mo ginawa yan? Tagal ko lang sinusubukan yung ilagay yan. Hindi ko mailagay. Paano mo nilagay? Uy, ayaw mong tingnan eh. Nung nilalagay ko, tinatawag kita, ayaw mong tingnan. O nung nailagay ko, doon ka nagtatanong. Ibig mong sabihin, tanggalin ko ulit. Ang hirap-hirap ilagay. Tatanggalin ko ulit para ipakita ko lang sa iyo, para maturuan ka lang. Ayaw mong tingnan nung pinapakita ko sa iyo. Nung ipinapakita ng prophet ang mga ito, gusto niyang makita natin, gusto niya na basahin natin para makita natin kung ano ang ibig sabihin ng prophet. Ang sa prophet na yun, hindi galing sa kanya yun, galing sa Diyos yun. O ipakikita ko sa inyo, sabi, ayaw mong tingnan. Tapos doon ka magsasabi, paano mong nalaman yan? Paano mong ginawa? Tingnan mo. Kung paano nagsimula, kung paano paggawa, paano yung mga technique. Simple lang yung binigay na technique. Blessed are they that pure in heart, for they shall see God. Sabi niya. Panginoon, ipakita mo sa amin yung Ama. Sukat na sa amin. Felipe, matagal mo na akong kasama. Hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. Paano sinasabi mo na ipakita ko sa iyo ang Ama? Hindi ka ba naniniwala na ang Ama ay nasa akin at ako ay nasa Ama? Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Nakakaunawa na sa Ama. Naiintindihan na yung Ama. So kapag hindi nakita, hindi naintindihan. No? Pansinin natin mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, he could not teach the Corinthians, sabi niya, with deep things. Sabi niya, hindi ba turo-turuan ni Paul ng mga malalalim na bagay ng Diyos yung mga taga-Korinto? Kaya itinuturo niya ngayon na, ang sabi ni Paul, ang sabi niya, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the deep things of God. It's the Spirit. No? Tandaan natin. Don't be arrogant on the Word of God. Pagka meron tayong arrogant spirit, pagdating sa salita ng Diyos, you will never understand it. No? At sa mga tinuturuan, no? Kailangan maging tapat tayo sa mga tinuturuan. If it's wrong, it's wrong. Wala tayo kasing magagawa doon, mga kapatid. Parang mga batang maliliit itong mga taga-Korinto. Hindi mo maturuan na sila ay predestinated, na sila ay pinili ng Diyos before the foundation of the world. Hindi ko may turo sa kanila ito, sabi ko. Pero yung mga taga-Epeso, matataas yung kaunawaan. Sa mga Epeso, ito nang ituturo ko na sa mga Epeso ito, sabi niya, according as He hath chosen us in Him, sabi ni Paul, sa mga taga-Epeso, sabi niya, before the foundation of the world, sabi niya, that we should be holy and without blame before Him. Having predestinated us, nababanggit ni Paul ngayon ito sa mga taga-Epeso. Sa Korinto, hindi niya mabanggit. Kasi, yung mga taga-Korinto, sabi niya, nabalitaan kong mayroong pagkakabahabahagi sa inyo. Sabi niya, aayusin muna yung pagkakabahabahagi sa inyo bago ko ituturo ito sa inyo. Sa mga taga-Epeso, buo sila. So, pwede ko na kayong turuan. Sabi niya, mga taga-Epeso, we are having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself according to the good pleasure of His will. Pwedeng ituro ngayon ni Paul ito sa kanila. No? Ngayon, hindi kayo sa biyaya, hindi kayo sabi niya, sapagkat sa biyaya kayo nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. So, ang kaligtasan, no? Inaakala mo na naligtas ka dahil naintindihan mo? O dahil nababasa mo? Hindi. Sabi niya, biyaya ng Diyos ito. Bakit nabanggit ni Paul ito?
May nagmamalaki. May nagmamalaki na sapagkat sa biyaya kayo niyang naligtas, sabi ni Paul, sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, sabi ni Paul. Bakit sinabi ni Paul ito sa mga ito? Merong mga taong nagmamalaki. Meron pa naman, yung unang panahon pa naman, meron na eh. Sabi ng mga alagad kay Jesus Christ, Panginoon, ang mga demonyo man ay nagsisisuko sa amin, sa iyong pangalan. Ang layo ng sagot ni Jesus Christ, mga kapatid. Nakita ko si Satanas, sabi ni Jesus, basta si Satanas yung sinagot. Nakita ko si Satanas, sabi niya, na nahuhulog mula sa langit, tulad ng isang lintik. Sabi niya. So, ang dapat daw pasalamatan yung nakasulat ang inyong pangalan sa langit, sabi niya. So, ibig niyang Panginoong, ibig ni Paul ngayon na hindi natin malaman ang mga bagay na ito. At naniniwala ako, yung damdamin ni Paul, ang damdamin ni John, ang damdamin ng mga apostol, mga propeta, iisa lang ang damdamin nila, ipaalam ang katotohanan ng kabuuan ng salita ng Diyos. Ito yung purpose nila. Ang purpose kasi ng Diyos, ipakita ito sa lahat, maulawaan ng marami. So lahat ng tatanggap, maliligtas. Ito yung purpose, mga kapatid. Ang pinakabuod nito ay magkaroon ng eternal na buhay ang isang mananampalataya. Ang isang tao. Gusto ng Diyos lahat tayo maligtas. Kaya na meron talagang tao na ayaw niya. Meron tao na ganoon. Ayaw nakita na ang salita ng Diyos, hindi pa matanggap, no? Sabi ng ating kapatid, he could not go to them in the great deep of the messages. Deep of the message. Sabi niya, hindi makapagsalita si Paul sa mga taga-Korinto ng katulad ng pananalita niya sa mga taga-Epeso. Hindi niya maituro yung predestination, yung foreknowledge of God. Hindi niya maituro sa kanila sa mga taga-Korinto. Pero sa iba, itinuturo niya. So, ganun mga kapatid. Because, sabi niya, they could not take it. They depend too much on their pastors. Don't depend always to your pastor. Mga kapatid. They depend on their church's doctrine. They depend on little sensation. They depend on little things. Sabi ni Paul. Paul said, all these things will fail. Magfe-fail lahat ito. Anong ibig sabihin? But what he's trying to get to the church, sabi niya, to the churches, was that kailangan may anchor yung church to the revelation of the Lord Jesus Christ. Kaya si Paul, nung dumating si Paul, naka-anchor si Paul. Anong sabi ni Paul, mga kapatid? Nung dumating si Paul, hindi siya naka-anchor sa Judaism. Dati doon siya. Matapang siyang ipe-persecute yung mga Kristiyano. Lulusubin niya. May letter nga siya ng papunta ng Damascus just to persecute, no? And to apprehend the believers. Yan ang hiningi niya na authority. Pero nung masalubong niya, yung pillar of fire, nabulag siya. Nung nakita niya yun, bago mabulag, sabi niya, Lord, who art thou? Tinawag niyang Lord. Ang sabi ng ating kapatid, Lord means Elohim. No? That's God inside. Nakatakip dun sa pillar of fire. I am Jesus. Pero sumagot si Jesus. Bakit? Si Jesus yung ginagamit ng Diyos eh. Yung anak niya.
Yang nangungusap. Why thou persecutest me? Bakit mo ako pinag-uusig? Sabi niya. Pillar of fire naman ang kaharap niya. At yung mga nakakarinig, sabi niya, pag sa Acts 9 at saka dun sa Acts, pagdating sa Acts 22, hindi pareho. Yung narinig, duminig, naintindihan. Yung hindi nakarinig, hindi naintindihan. Pero pareho nilang narinig. Hindi lang naintindihan ng isa. Ang gusto ni Paul ngayon, huwag tayong magtitiwala sa sarili natin. Magtiwala tayo sa Diyos. Kapag ka sa Diyos natin, ibinigay ang ating tiwala. Binabasa natin, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thy own understanding. Kapag sa own understanding natin kinuha ito, hindi ka naka-anchor kay Jesus Christ. Kaya, nung si Paul ang magsalita at isulat ni Paul, nang tawagin na ng Panginoong Hesus, tandaan natin, si Jesus ang tumawag. At nang maturuan na siya ng 3 years sa wilderness sa Saudi Arabia, anong sabi ni Paul? But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man. Sabi niya, hindi galing sa tao. Sinong nagpahayag sa kanya? Sinong nagpahayag kay Jesus? Ay kay Paul? It's Jesus. Ang sabi ni Paul, hindi galing sa tao. Sabi ni Paul, yung pinipreach niyang gospel, hindi galing sa tao. No? For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. So, hindi galing sa tao ang itinuturo ni Paul. Sinong nagturo kay Paul? Sino nagturo kay Paul? It's the Lord Jesus Christ Himself. So that means the Lord Jesus Christ is not just a man. Ang sabi niya, it's the revelation of Jesus Christ. So si Jesus Christ ngayon, ang nagtuturo kay Paul. Ang sabi niya, hindi galing sa tao yung turo ko. So si Jesus Christ, hindi siya tao lang. Tingnan niyo yung kung paano naiintindihan ni San Pablo ang itinuturo niya. At yung itinuturo ni San Pablo, itinuturo ng prophet at ito ang itinuturo natin. Dovetail lahat sa Biblia. Siya nakasulat. Lahat ng itinuturo, lahat ng pinipreach ng prophet, nakadovetail ito sa Biblia, kahit na hindi nakasulat. Hindi naman nakasulat yung explanation ng sila, pero nagdadovetail. Hindi ka nagdagdag sa Biblia, hindi ka nagbawas. Nakita mo lang yung buong plano ng Diyos. Nakita mo lang yung buong iceberg. Yung nakalutang at saka yung hindi nakalutang. Nakita lang natin. Nakarebuild sa atin ang buong salita ng Diyos. Tingnan ninyo kung paano ang kadakilaan ng Panginoon sa atin. So ngayon, sa ginawa ng Panginoon ito sa atin, hindi mo ba ibibigay yung full confidence mo sa Kanya, yung trust mo sa Kanya? Ginawa na niya ito sa atin, ipinahayag niya sa atin. Kanino ka pa magtitiwala? Don't trust the church. Don't trust the pastor. Don't trust anybody. Trust in the Lord. Amen. Hindi ko hiningi yung trust ninyo para kayong mag-trust sa akin. Gusto ko, pagka may trust kayo sa Diyos, just respect. Sa Diyos ito, hindi sa akin. So, I just thank God. I praise the Lord God Almighty na if He still wants me to use me, I submit myself. Amen. Ganun lang yung sa akin. Ganun din yung mga apostol, hindi sila nagmataas. Mga kapatid, ang lahat ng nakitang ito, sabi niya, by faith, we move on. By revelation, we soar like an eagle. Lilipad ka ng tulad ng agila, mataas. Sa revelations na ganito. Hindi pwedeng sumabay yung
Kahit na uwak. No, hindi pwedeng sumabay. Kahit lawin, hindi pwedeng sumabay. Ito. This is the highest revelation in this end time. Itong pinakamataas na kapahayagan sa huling panahon na ito na ipinahayag ng Diyos sa kanyang propeta. No? Huwag kayong maghahanap ng mali. Pag hinanap ninyo mali, mali lahat ang makikita nyo. Ang hanapin ninyo, tama. Tama lahat ang makikita nyo. Pag naghanap kayo ng trabaho, alangan naman na makakakita ka mga iba-iba. Makakakita ka aswang. Naghahanap ka ng trabaho, aswang yung nakita mo. Hindi trabaho makikita mo. Oh. Kahit maghanap ka ng aswang ngayon, oh. Nakadamit ng tao yung aswang. Mga kapatid. Oh, di ba? Mga kapatid. So, Paul, yung sinasabing love ni Paul, sinasabi niya, I love you, brothers and sisters. As brother and sisters, para kayong mga anak eh. Alam niyo kung yung ang pag may dinaramdam yung isang kapatid na yung nararamdaman mo sa sarili mo. No? Kapag kitang-kita mo yung kapatid na meron siyang problema, mararamdaman mo sa sarili mo. Kaya lang, hindi mo pwedeng ibuhos. Hindi ikaw yung magsosolve ng problema ng isang tao. Didepende siya sa tao, hindi siya didepende sa Diyos. No? Pag may problema, ikaw ang taga-solve. Mga kapatid, kinukuhanan mo ng posisyon yung Diyos. Kasi yung taga-solve, Diyos eh. Amen. No? Pero pagka yung problema ng isang tao, sinolve ng Diyos, tingnan ninyo mga kapatid, ang babalik-balikan niya, Diyos. Kasi magtitiwala na siya sa Diyos. No? Pero pagka, si brother mo, daming pera, pwedeng humiram tayo sa kanya eh. O, kaya sa kanya ka na lang lumalapit lagi, nahihirap. Pero pag yung Diyos, yung nilapitan mo, ang Diyos ang nag-solve, talagang ang Diyos, hindi tayo pababayaan. O, sa susunod, Lord, tulungan mo po ako. O, sa Diyos ka na lumalapit, hindi na doon sa tao. Sabi nga nung isang unbeliever pa yun, ano? Sabi niya, nagtanim ng papaya yung kapitbahay. Dahil marami ng bunga, tuwing magluluto, humihingi siya. Halos siya lang makakaubos ng bunga ng papaya. Ang ginawa ngayon, nagpahinog. Ngayon, nung mahinog, yung mga buto, binigyan niya ng buto. Magtanim ka, sabi niya, para pagka tumubo yan at namunga, hindi ikaw yung manghihingi, ikaw yung mamimigay na. Hindi yung hingi ng hingi. So, ang ganda na, unbeliever pa yun ha. Pero may isip silang ganoon mga kapatid. Buti pa yung unbeliever kung minsan eh. May isip na ganoon, no? So mga kapatid, sabi ng ating kapatid, Paul is giving warning to the Corinthians. Paul is giving warning to the believers in our time. Now, we are examining the time. Yung time na kinalalagyan natin, kinabubuhayan natin. Kaya sabi ni Paul, ayokong mag-ignorant kayo. Ayokong hindi nyo malaman. I would not that you should be ignorant. How? Sabi niya, how? Bakit pa? How? That all our fathers were under the clouds, all passed to the sea, were baptized unto Moses in the clouds. So, binibigyan tayo ng understanding ni Paul, yung mga magulang namin, sabi niya, dumaan sila, baptized kay Moses, pero napahamak. Bakit sila napahamak pa? They eat spiritual meat, they drink spiritual drink. Sabi niya, bakit sila napahamak pa? See? Sa panahon natin ngayon,
I'm living a clean life. Hindi nga ako nang-aagrabyado ng tao. At sinusunod ko yung mga nakasulat sa Biblia. Sabi, bakit napahamak pa? Tingnan ninyong mabuti, mga kapatid. That's why the Lord Jesus Christ, binigyan tayo ng humble heart. Kasi, sabi niya, hindi pwedeng magdagdag, hindi pwedeng magbawas sa Biblia. So, kung hindi pwedeng magdagdag, hindi pwedeng magbawas, uunawain mo kung ano yung nakasulat. Pero paano mong uunawain ang nakasulat kung wala kang propeta? At kung kinukontra mo yung propeta? At kung hahanapin mo yung magko-quote ka, hindi siya quotation kinukuha ito, hindi siya pagalingan ng quotation, mga kapatid. Maraming gumamit ng quotation, yung claiming at saka yung mga third coming, but they all fail. This all will fail, sabi ng ating kapatid. Mawawasak lahat ito pagdating ng araw. No? Kung gagamitin mo ang mga quotation to prove that you are right, you are wrong. Kailangan constructive lagi ito. Ang laging magiging purpose po, dapat yung hindi destructive. Yung makakabuo, yung makakapagpalago sa isang mananampalataya. Hindi yung parang tinutusok mo lagi yung mga kapatid. Alam ng Diyos yung mga puso natin. Sabi ng Panginoon, all things work together for good to them that love God, who are called according to His purpose. God has His purpose. No? But if you have that clean heart, why this is happening? Everything is happening like this. God has His own purpose. No? But now, you cannot see the purpose of God. Ang nangingibabaw, hatred. No? And whenever it is like this, sabi niya, there's something wrong. Meron lang gustong ipalitaw yung Diyos sa mga nangyayari. Merong ibig ipakita yung Diyos. You see, brothers and sisters, simple. I can tell you, they don't like the prophet before. They don't like the messages. They don't even want to read messages. But now, you will see. Hindi ako nag-aano sa mga quotations. Ngayon, puro quotations sa mga message ang makikita mo. That means they are reading part by part of the message. Tingnan niyo, kung babasahin ng buo ang mga message ngayon, at humingi sila ng revelation sa Diyos, if they believe that revelation, God will reveal Himself to them. That was the very purpose. Kasi kung mananatili dito, they will only continue rejecting the message and the prophet. But now, yung nangyari yun, the purpose of God, para magbasa sila. O ngayon, they proclaim that the Brother Branham is the 20th century prophet. Before, they don't even speak about Brother Branham. They don't like Brother Branham. They don't like the messages. But now they are starting to like it because they are always quoting the messages. Praise the Lord! See? That was the purpose of that. If God did not put that thing, that decision, kaya merong message, there is always a time to decide. See? And Abraham was given a time to decide because he will leave his kindred, the whole family, yung pinakamamahal niyang sangbahayan. Can't you see now, brothers and sisters? They are starting to love the prophet and to love the messages. Ang kailangan na lang nito, they have to pray. We have to pray that they could dovetail one day the messages and the Bible. Amen. It will become one. Amen. See? Kung hindi nangyari yan, patuloy silang mananahimik. See? Kahit anong encouragement mo na, brothers, ba't hindi kayo mag-share? Ba't hindi kayo magtanong? They have all this gag in their mouth. Walang makapagsalita. But now, everyone, nung ipakita ninyo, mga kapatid, the quotations, yung mga nasa Facebook, they are reading now the messages. If they will use it in the right purpose, right motive, right objective to become one day, malay natin. So
let us continue praying for them. No? Erase the hatred. Alisin yung galit. No? Magbubunga ng masama ang galit. See? There is only a purpose of that. Kapag meron silang pure heart, if they have that pure heart, they will see what the prophet mean. Kung ano ang ibig sabihin ni Paul. Kaya ito'y binigay ng Panginoon sa atin. Paul cannot correct them. He has to preach first. He has to, no? Hindi, alam ni Paul kung anong gagawin niya sa kanila. That God is guiding Paul. And I believe God is guiding us. No? This is not our own decision. Hindi sa atin lang yun, mga kapatid. God has His own purpose. All things work together for good to them that love God. But if you love God, the quotation, paano mo mamahalin yung Diyos na hindi mo nakikita kung yung kapatid mo na nakikita mo, hindi mo mamahal? You love them, that's why you did it like that. You want to correct what is wrong. Kung hindi mo i-correct yung mali, anong klaseng pag-ibig yan? Sige lang. Kahit na hindi na kayo magsalita, okay lang. No! Paano ka gagamitin ng Diyos? Gagamitin ka ng Diyos pag umalis ka, you will go against always? No. O ngayon, they keep on reading the messages. Praise God. They always put quotations. Kahit na pa-against, one day, they will realize it if they are wrong. Yeah. Amen. If they use it in the wrong way, no, what you sow, you reap. But we are using it in the right way. To teach them, to learn, to understand. That it's not only this, for the letter kill it, but the Spirit give it life. That there is something not written, that you need the prophet, and the prophet is used by God to explain it. Yun lang naman ang purpose natin eh. Hindi naman tayo nakikipag-away. No, brothers and sisters. I am just taking the, yung ano ni Paul in this time. Because I feel it. No? So, nire-rebuke ni Paul ang mga taga-Corinthians. So, I rebuke them in using this in the wrong way. You have to use it in the right way. So, it is wrong na. Kung hindi nakasulat ng word for word, no, hindi na paniniwalaan, mga kapatid, that is a wrong attitude. No? Kasi paniwalaan natin at hindi, there is something that are not written. Ang sabi, nakasulat, where? Saan nakasulat sa buong Biblia ang sinabi ng 7 seals? Yung 7 thunders. Saan nakasulat? Take it word for word. Wala kang makikita. You need a prophet. And yung 7 thunders na ito, these are the 7 seals. O yung kinukot galing sa mga seals. So praise the Lord. Si Paul, sabi niya, I would not have you ignorant. Sabi ni Paul, everyone went into wilderness, but not all entered. But not all entered the promised land. Hindi lahat nakainom sila ng spiritual drink. Nakakain sila ng spiritual meat. Nabaptize sila sa clouds kay Moses, no? But they failed to enter into the promised land. Hindi sila nakapasok dun sa promised land. Bakit? There's only one thing wrong, sabi niya. They keep on complaining. They keep on murmuring. They are always going against Moses. Si Miriam nga, anong nangyari kay Miriam? Bakit? Kay Moses lang ba makikipag-usap yung Diyos? Sa atin, hindi. Sabi ni Miriam, sinong sinasabihan ni Miriam? The prophet of God. Anong nangyari kay Miriam? She became white
as snow. Alam nyo ano yun? Leprosy. Ano yung leprosy? Ketong. Kapag may ketong noo ng tao, mayroong sumpa ang Diyos sa kanya. Sinong sinabihan ni Miriam? Si Moses. So kapag ka sinabi natin na kay Brother Branham lang ba makikipag-usap ang Diyos? Sa akin, hindi. Lagot ka sa Diyos. No? That is blasphemy kasi yung Diyos ang nangungusap doon. Kapag ka nagkakamtupas yung sinasabi ng siyang propeta, sabi niya, ako yung nagsasalita doon sa propeta. Hindi yung propeta, hindi niya salita ito. Sa akin yun. Sabi, sino mang hindi maniniwala sa kanya, ako ang hindi pinaniwalaan, sabi ng Diyos. So, anong gagawin? Humble your heart. Repent. So, it's like Jesus said, ang sabi ni Jesus Christ, not everyone who say to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of my Father. Hindi lahat ng nagsasabing, Lord, Lord, papasok sa langit, sabi niya. Kundi yung gumaganap lamang ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Anong pagkain ni Jesus Christ? To do the will of the Father. So the revelation of Jesus Christ to Paul, it's the will of the Father. So hindi galing sa tao. Sabi ni Paul yung itinuturo ko. Galing sa revelation ni Jesus Christ. So that means Jesus Christ hindi lang siya tao. Ang naniniwala lang naman na tao si Jesus Christ, yung iglesia ni Manalo At saka Muslim. Hindi naman tayo against sa kanila. Yun ang sa kanila paniniwala nila Well, kung tao lang ang paniniwala kay Jesus Christ, pwedeng magsama sila ng iglesia ni Manalo. Kasi pareho naman no? Pero ba't di magkasama? Kung sa Muslim, hindi sila papayag yan. Ayaw din nila. Kung magwo-word for word naman tayo sa Biblia, dapat magsama na lang pwede nang makasama si Eli Soriano. Kasi word for word. Hindi ka na aalis sa word. Word for word lang lagi. Pwede mong makasama si Eli Soriano. Pero hindi rin sila magkakasundo ni Eli Soriano kasi si Eli Soriano naniniwala pa rin siya na si Jesus Christ ay Diyos. No? Word for word na si Eli Soriano. So, ipinakikita lang ngayon ng Biblia at ng mga mensahe ang mga nangyayari, mga kapatid. Because it is in realidad kasi, no? Hindi natin pwedeng takasan, no? So, ang sabi, sa nakita ni Paul na maging sa sangbahayan ni Chloe ay mayroong mga pagtatalo, hindi sila nagkakasundo tungkol sa kanilang mga paniniwala. Ang sabi ng ating kapatid, it's not what you say and what you do. You can preach the gospel, but still you are lost. Masakit, ano? Biro mo. You can preach the gospel, sabi niya, but still you are lost. Sabi niya. Sabi niya, this is not just a little kid stuff. Sabi niya. Hindi ito, sabi niya, hindi ito katulad ng siyang laruan ng siyang bata. Sabi niya. Yung revelation, hindi ito parang laruan lang ng bata na maliit na bagay. No? It is deep, sabi niya. There is something deeper, sabi niya, in Christianity. It's something God has done. Pero pinili ka niya. Yung lamb, ipinakita niya na it was slain before the foundation of the world. Hindi pa naman ipinapanganak si Jesus, na-slain na pala. Wala pang sanlibutan, na-slain na yung lamb. Ipinakikita na. Alam na ng Diyos. There's something deeper. Merong mas malalalim. Malalim pa doon sa iceberg na yan. O, tiyan mo? God has chosen us in Christ, mga kapatid. And presented you. Gustong i-present tayo ni Jesus Christ sa kanyang Ama as a love gift to His Father.
Kaya gusto niya, without blame, without wrinkle, sabi niya. Yung church, kasi ipipresent ka niya, Father, ito yung aking asawa. Father, sabi mo naman, pwede ka nang tumawag ng tatay, dun sa tatay ni Jesus. No? Kasi kilala mo eh. Kilala mo siya. Ngayon, kung wala ka man lang alam na nakikita na doon sa langit, wala kang maipipresent. There is something, mga kapatid. So it's God calling an election. Hanggang ngayon, hanggang mapuno yung bilang ng hentil, tumatawag ang Diyos. No? So, this Paul cannot preach to the Corinthians. Hindi niya may preach yung predestination. Because they are still parang baby, sabi niya. Parang mga baby itong mga taga-Korinto. Biro mo. Eh kung 15 months ka na, baby ka pa rin. Buto pa si Sammy, kumakain na ng konti-konting kanin. And all did, sabi niya, the same spiritual manna. Anong yung sinasabi niya? Mahilig kasi yung mga, sabi niya, yung mga churches, lalo na kapag ang nakasama sa kanilang church, ay, alam mo, si Conres, sister namin, kasama namin siya sa, yun ang mga hilig eh, no? Yung mga, si Gary Valenciano, sabi niya, biro mo, kasama namin siya sa pagsamba. Yung mga, mahilig siya mga artista, no? Eh, sabi ng ating kapatid, katulad ng kay, isa pa yung, ang dating daan, ang ipinopront noon si Zoren Legaspi. Di ba? Kasi, diyan mo si Zoren na. No? Nag-aano na siya. No? Sabi na ni Brother Branham, ang lahat ng ito, katulad na nina Elvis Presley, sabi niya, mga modern Judas Iscariot itong mga ito. Mga modernong Judas Iscariote ang mga ito, sabi niya. Tingnan ninyo, sabi niya, sa halaga na kinikita nila, sabi niya, ipinagbibili nila yung birthright nila. Ganun na ganun si Judas. Judas received only 30 pieces of silver, sabi niya. Ipinagkanulo niya ang Panginoon niya. Ipinagkanulo niya si Jesus Christ, sabi niya. Ganon din ang mga ito, sabi niya. Sa kanilang mga pag-aartista, pinagbibili nila ang kanilang birthright. Tuwang-tuwa naman ngayon yung kamember nila, yung mga church, pinagmamalaki, pinamamalita. Ay, doon ka pumunta sa amin. Sa amin nag-attend si ganito. Sabi, tuwang-tuwa sila. Ipinagmamalaki. Sabi niya, they are claiming that they are believers. Sabi ng ating kapatid, but they are still lost. Lost pa rin sila, sabi niya. Ito ang condition ng maraming iglesia sa panahon na ito. Sabi niya. What we need is the truth. Sabi niya. Makikita mo yung kabuuan. Yung hindi ipinasulat, makikita mo, maiintindihan mo na dovetail ito. Yung hindi nakasulat, yun ang dumudugtong sa mga selyong ito. Yung walang explanation ito, yung explanation ngayon ng prophet, ito ang dumudugtong. Ito ang bumubuo sa salita ng Diyos. Buong-buo ngayon na makikita mo yung word. No? Sabi ng ating kapatid, when there was a wrath and the perishing people were dying for water. Sabi niya, actually they deserve to die because of their murmuring. Sabi ng ating kapatid,
They always complain. They were not true believers. They are intellectual believers. Sabi niya, kasi nandun na nga kasama ng nabaptize nung sa time ni Moses. Kasama ng kumain ng spiritual food. Kasama na sila ni Moses. Pero complain ng complain. Bakit? Murmuring ng murmuring. Sabi niya, they are intellectual believers. Napasama lang sila. Kasi yung ulan, umuulan sa masama at mabuti. Sabi niya. Biro mo yun? Kasi God sent that rain to the just and to the unjust. Sabi niya, pareho silang naulanan lang. Pareho lang silang nakatikim. Hindi po pwede kasi nagkasama sila dun sa group, dun sa inilabas ni Moses pagkatapos pakakainin ng Diyos, pakakainin yung mga bilitunay na believers, nandoon sila hindi pakakainin, isa-separate sila. Yung mga nagboborbor, dun lahat, walang kakain. Hindi ganun yung ginawa ng Diyos. Pinakain silang lahat, binigyan silang lahat ng ulan. Tingnan ninyo kung gaano kadakila ang Diyos. No? Sabi niya, the supernatural science for them has been done. Yung angel food, sabi niya, yung manna, angel food ito. Yung mga angel ang kumakain nito. Sabi niya, ipinakain sa mga tao sa wilderness, kina Moses. But still complain. Nagko-complain pa rin sila. Sabi niya, pinagsawaan nila yung mana, yung mga angel nga, walang nababasang nagko-complain sila doon sa mana. No? Pero yung mga tao, complain ng complain. Gusto na, karne na naman. That means they are mixed only. They are mixed multitude, sabi niya. Their hearts were not converted. Hindi talaga na-convert yung mga puso nila. No? Ganun nagalit ang Diyos sa kanila. At ganun din nagalit ang Diyos kay Miriam nung sabihin niya at tumawa sila kasi nag-asawa ng maitim na babae si Moises. Ethiopian yung napangasawa niya eh. Maitim yung mga Ethiopian. No? Mga kulot. Yun ang inasawa ni Moises. Ayaw nila. Gentile yun. Eh si Moses, Hebrew siya. Ayaw nilang mag-asawa ng mga ganun. Yun ang pinapangasawa ng Diyos sa kanya eh. Anong magagawa natin? So, nung pagtawanan nila Miriam, si Moses, nagalit yung Diyos sa kanya. Ipinakita ng Diyos kung paano niya pinoprotektahan yung propeta niya. Kaya sabi niya, ang sabi ng Diyos sa Biblia, touch not my anointed one. Sabi niya. And do my prophets no harm. Huwag mong gagalawin yan. Kalaban mo ang Diyos. So we cannot explain to God's will. Just follow. No? So it's beyond our intellectual, mga kapatid, beyond our intelligence yung plano ng Diyos. Unless God revealed it to us. So this is the time that God revealing to us His plan. Ipinakikita ng Diyos sa atin yung plano niya. Bakit? We are sons and daughters of God. Sa hindi sons and daughters of God, they will keep on murmuring and complaining. Magko-complain ng magko-complain. Saan mo na naman galing yan? Saan mo mababasa yan? They will always complain. They will always murmur. Sabi, bakit? These things that the prophet is explaining, sabi niya, the revelation of Jesus Christ, it is beyond our intellectuals. It is beyond our intelligence. Lampas ito sa karunungan ng tao. So, hindi natin pwedeng ipagmalaki na marunong yung tao, walang pinag-aralan yung tao. Ang Diyos pwede siyang gumamit ng nag-aral na tao. Ang Diyos pwede siyang gumamit ng hindi nag-aral na tao. So, anong gusto ng Diyos? Nag-aral, hindi nag-aral, merong humble heart. Merong malinis na puso. No? Walang halong kasamaan sa puso.
Kailangan laging malinis ang hangarin ng tao. Kung gusto magpagamit sa Diyos. So it's God who does it. Ang Diyos ang gumagawa nito. What we have to do is just to believe it. Paniwalaan lang natin. No? The rock, yung rock na yun, when Moses smote the rock, it gave forth its water. Lumabas yung tubig dun sa bato. Ano ka? Palabasin mo nga yung tubig sa bato? Oh. Palabasin natin yung tubig dito kung magagawa natin, kung maliban na ang Diyos ang kikilos. And because that rock is the Lord Jesus Christ, kaya sabi niya, siya yung rejected rock si Jesus Christ. So God was just letting them die because they disbelieve Him. Pinababayaan ng Diyos na mamatay sila kasi ayaw maniwala. And they deserve to die. They don't deserve to live. Sabi ng message. But God is so merciful till He took the sins of everyone of us till He struck upon His own Son, Jesus Christ. Siya mismo. Sinugo niya para mamatay yung kanyang bugtong na anak, si Jesus Christ, para lang tayo maligtas. Pero mo yan, para lang maligtas tayo. Sinugo niya si Jesus Christ. Ang purpose, para ipako siya sa krus. No? That we may not perish, but would have eternal life. How could we drink from the rock and then not be right in our heart? Paano tayo iinom dun sa rock na ito? Ng tubig dun sa rock pagkatapos marurumi yung mga puso natin? Sabi ng ating kapatid kasi minessage niya umaga. Brothers and sisters, sabi niya, there are millions of them this morning doing it. They don't have that right heart, right spirit. They go to fellowship. There are millions, sabi niya, of them. Doing it na, sabi niya, doing it this morning. Sabi. Kasi morning, pare-pareho katulad yun, morning. Lahat, marami yung nagpe-fellowship ngayon, morning Ang karamihan ng fellowship, morning. Kaya ganun, sabi niya, million, sabi niya. They trust more in their religion and to themselves. Hindi mo pwedeng pagmalaki na kinikig mo yan, no? Kasi sa Diyos yan. Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Kundi sa akin, hindi kayo makakaunawa. Kundi sa akin, hindi kayo maliligtas. Wala tayong sa akin dito. No? They trust, sabi niya, because they have little sensation or feelings or emotions. They have some gifts and tongues. Doon sila nag-trust. Paul said, I could speak with tongues like men and angels and still be lost. Sabi ng ating kapatid, though I could have wisdom and knowledge and could stand and explain the Bible. Biro nyo, message ito That still has nothing to do with my salvation without God. Kung hindi mo kilala ang Diyos, hindi mo naintindihan ang Diyos, you're still lost. No? So wala tayong sariling atin dito. Lahat ng ito sa Diyos. Plano lahat ng Diyos ito. Kaya ang sabi ng Matthew chapter 24 verse 24, ang warning ng Panginoong Yesus sa atin, for there shall arise false Christ, false prophets, and they shall show great signs and wonders, but if it were possible to deceive the very elect. Yun ang purpose, no? Yun ang maglilitawan. Wherefore, if they shall say unto you, pag sinabi nila sa iyo, sabi niya, behold, he is in the desert, go not forth. Sabi niya, huwag kayong pumunta. Behold, he is in the secret chamber. Sabi niya, believe it not. Huwag niyong paniwalaan pag may nagsasabing ganito sa inyo, sabi niya. Kaya kapag sinabi nila, si Jesus ang nasa amin. Sabi niya, believe him not. Believe him not. Huwag niyong paniwalaan, sabi. Kapag sinabi ng religion na,
Si Jesus Christ naman ang itinataas namin eh. Pag sinabi ng Catholic, sabi na, si Jesus naman ang pinaniniwalaan namin eh. Believe them not. Pag sinabi ng Protestant na, si Jesus Christ ang aming itinataas, believe them not. Pag ang Protestant, sabi niya, ang nagsabi na, nasa kanila si Jesus Christ, believe them not. Pag sinabi ng Baptist, Methodist, sabi niya, ang dating ng iglesia, lahat, nasa kanila si Jesus Christ, believe them not. Bah, sino paniniwalaan mo? Sabi niya. So, halos, ang Book of Corinthians ay correction. Maging ang sakdal na pagpili, no? Ng Panginoong Jesus. So, anong sabi? Tandaan natin, nasaan si Kristo? Christ is in His Word. Amen. Sabi niya, nasa salita. Amen. Written and not written. He is Jesus Christ. Kaya yung Book of Revelation, it's the revelation of Jesus Christ. Yung unwritten, nandoon. Yung not written, nandoon. Sabi niya, ngayon, sa mga mananampalataya, anong sabi? Mga kapatid, pag tinignan natin, malapit magtatapos na, no? Sabi niya sa John chapter 14, verse 20, sabi niya, Nasaan? Nasaan ngayon si Jesus? He's in His Word, sabi. Sabi ng Biblia, at that day, ye shall know that I am in my Father. So, He is in His Father. Sabi niya. And ye in me, and I in you. Asa si Jesus? It's in us, Jesus Christ. No? So, hindi, pag sinabi ng sino man, nasa kanila, hindi, nasa loob natin. Kaya sabi, kahit sino pang magsabi, huwag niyo sabihin, huwag kayong paniwalaan. Kapag si Jesus sinabi na, sinabi na walang pagka-Diyos si Jesus, huwag niyo paniwalaan. Sabi nila, tapos na ang rapture. Meron nagsabi, kahit sa Biblia, meron nagsabi. Di ba? Meron nagsabi na millennium na tayo. Sabi ng iba, i-claim mo lang yung, kahit masama, kahit na nasa impyerno, i-claim mo. Maliligtas. Huwag kayong maniwala, sabi. Kapag walang kapahayagan sa salita ng Diyos. Huwag niyong paniwalaan, sabi. So the book of Corinthians is full of correction. The Bible is full of warning and correction. Masakit. Ito yung masakit. Masakit kapag yung itinatama, ano? Kahit sino kasi mahirap tanggapin kasi may pride tayo eh. Masakit pag itinatama yung mali. Pag sinabi mo, hindi nararapat na ganyan yung gawin mo. Kala mo naman kung no, merong murmuring, no? Pero yung right spirit, ayaw nga, dapat hindi ko gagawin yun. That's the right spirit. Tapos, hindi na gagawin niyan kasi right yung spirit eh. Pero yung wrong spirit, mga kapatid, matapang pa yung wrong spirit kaysa sa right spirit. Tandaan natin, pag nag-complain yan, kaya tingnan ninyo kay Moses kung paano nagko-complain yung mga wrong spirit. No, gustong patayin si Moses. Oh, ganun kasi yan, ang mga pangyayari. Kaya lahat ng mali, no, sa buhay natin, slowly, simulan natin nga itama. No? Kasi yun ang gusto ng Diyos. Kung, ito mga ano na lang, ito mga personal. Kung, halimbawa, may katamaran tayo. O, paano mo itatama yun? Palitan mo yun ng kasipagan. Di ba? Kung palamura, sabi. Paano itatama yun? Oh. Kung nagsasalita ka ng hindi magaganda, paano itatama yun? Oh. Simulan mong magsalita ng mga spiritual na bagay para yun ang tama, yung mga spiritual na bagay. Kung di naniniwalang may pagka-Diyos ang Panginoong Yesus, anong gagawin? Maniwala ka na siya ay anak ng Diyos. Siya ay part ng Diyos. Anong sabi ni Paul? Ayokong hindi nyo malaman ito, mga kapatid. Brethren, sabi niya, ayokong hindi ninyo malaman ang mga bagay na ito ay magdadala sa inyo sa pag-agaw, sa pagkaunawa ng buong salita ng Diyos.
Praise God, mga kapatid. Muli, kung may nabanggit akong hindi kalugod-lugod sa Diyos, patawarin ako ng Panginoon. At kung meron kayong gustong itanong, nag-i-encourage ulit tayo. Yung gustong makipag-sharing at magtanong, mag-share kayo, magtanong kayo. Wala tayong pinipigilan pagdating sa ganito. Malaya ang lahat. Para sa ikatitibay, sa ikalalago ng iglesia, nating lahat, mga kapatid. So, praise God. Ang magko-closing prayer, si Brother Mon. Samahan ninyo muna ako sa pagpapasalamat sa Diyos. Praise God. Hallelujah, Lord God. Hallelujah. Dakilang Ama, maraming salamat po sa mga nakaraang oras, sa paggamit mo sa bawat nagsitayo sa likod ng pulpito, sa mga ginagamit mo sa mga awiting papuri at pagsamba, sa mga kapatid ko pong nagsipakinig dito, sa mga kapatid po namin, O Ama, na bagong dating. Salamat sa iyo, O Ama, na dinala mo sila na safe and sound, O Ama, sa bahay-sambahan, sa kanilang mga kanya-kanyang bahay. Thank you, Lord God. Sino man po ang may mga discomfort sa katawan, you are the God that healeth us. Pagalingin mo po ang sino man. Sino man ang may problema, O Ama, napakasagana ng iyong biyaya. Kayang-kaya mong lutasin ang lahat, O Ama, sapagkat ikaw ang naglalang ng langit at ng lupa, ang lahat ng mga bagay na nakikita at hindi nakikita. Kaya mo pong gawin lahat ito, Ama. I-equip mo po kaming lahat ng iyong mga ibayong mga kapahayagan at mga kaunawaan. Maging handa kami sa pag-agaw na aming laging idinadalangin sa iyo, na nawa suguin mo na ang aming Panginoong Hesus na kunin na kami upang makalaya na kami sa magulong mundong ito, sa puro problemang mundong ito, sa maraming karamdaman na mundong ito. Suguin mo na po ang aming Panginoong Hesus, O Ama. Thank you, Lord God. I-bless mo rin po ang aming mga kapatid na nagsipakinig sa iba't ibang dako ng mundo. Saan man sila naroroon, O Ama, pagpalain mo po sila, bigyan mo ng kapahayagan. Thank you po sa lahat ng mga pagpapala mo sa amin, O Ama. Wala po kaming may balik sa iyong dakilang pag-ibig sa amin, kundi ang pinakamataas na pasasalamat, papuri, karangalan, kaluwalhatian at kadakilaan, O Ama. Ito po ang aming mga samot dalangin sa iyo, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. God bless you, brothers and sisters.